merong isang tanong na pinoward sa akin ang mga sisters sa isang klase nila pero itong tanong na ito is related sa sira. Kaya inshallah sasagutin ko. Pero sasagutin ko lamang ito ng brief kasi kasama ito sa lecture ko sa later part pagkat dumating tayo doon sa mga dinidiscuss natin yung marriage ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil gusto lang niyang malinawagan ito as this early, sasagutin natin inshallah. Yung tanong niya ng isang sister, ano daw ang ibig sabihin noong isang aya sa Quran na Muhammad is not the father of any man among you? Ito ay mababasa natin sa Suratul Ahzab, chapter 33, verse 40. Nasabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalukum walakin rasulullahi wa katama nabiyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ito yun nasa 33:40. So, ayon sa nabasa ko sa tafsir ni Ibn Kathir, may istorya kasi itong aya na ito, pero kailangan bumalik ka doon sa, I think from 37, ayat 36 o 37, na kung saan inilagay doon yung bakit na-reveal yung aya na yun. Ang reason ng revelasyon na yun ay patungkol sa ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na prescribe ang law for all the believers na yung adopted sons did not come under the rulings of the real son. Kasi yung istorya nung aya na yon, meron dong isang slave ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Sa'id ibn Haritha. Parang kumbaga inadapt yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag siyang Sa'id ibn Muhammad. Siya siyang pretty slave, okay? Kaya lang meron siyang papakasalang babae na si Zainab, okay? Kaya lang si Zainab, ang kanyang clan is meron siyang sinasabi, meron silang sinasabi society. So at the first instance, she rejected si Said na maging asawa niya. Kaya lang, nakarating yun sa Propeta Muhammad sallam, tapos merong na-receive si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang aya uli sa Quran, na sa same chapter, aya number 33, sabi ng wama kana lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu rasuluhu amran an yakuna lahul khiyaratu min ahrihim. Sabi niya, it is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter, that they should have any option in their decision. So kumbaga dito, ang nag-decide nito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, to make the story short, kasi sabi ko i-explain ko yun pagdating dun sa topic natin sa marriage para walang masagot yung tanong. Binabayo ngayon yung aya na kung saan yung tanong nga na Muhammad is not the father of anyone among you. Kasi ang issue dito, si Zainab na asawa ni Said, nag-divorce sila because incompatibility ang dahilan. Meron ngayong na-receive na revelation ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapapangasawa niya si Zainab. Kaya lang itinago ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although alam niya, lumapit sa kanya si Said, gusto niya, sabi niya, kumuha sa kanya ng opinion o advice kung anong gagawin niya kay Zainab. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keep your wife. Kung wag mo siyang i-divorce. Pero before that, naka-receive na siya ng revelation from Allah subhanahu wa ta'ala na magdi-divorce ng dalawa at tapos, pagkatapos ng ida period, mapapangasawa ng propeta si Zainab.
Kaya lang, doon natakot ang propeta. Sabi ng ibang scholars, natakot o meron siyang second opinion, parang gano'n. Kumbaga itinago niya yon. Okay? Dahil ang iniisip niya na sasabihin ng mga tao, ano niya na, bakit ang propeta, napangasawa niya yung asawa ng kanyang anak. Kasi si Said, anak niya kaya lang adopted son. So, to make it brief, lumabas ngayon yung aya na yun na sabi doon na si Prophet Muhammad SAW is not a father of anyone among you. So, ibig sabihin dito, ang ruling is kapag ang nangyari doon, ang ruling doon, nung naghiwalay ngayon si Said at si Zainab, naging asawa ngayon ni Prophet Muhammad SAW si Zainab. At ma-discuss natin yan as I said on the latter part. Kaya dito, ang reason ng revelasyon dito, sana maging malinaw ito sa nagtanong, the reason for the revelation of this verse was that Allah wanted to prescribe a law to all believers that adopted sons did not come under the same rulings as the real sons. Ibig sabihin, kung anak ng real son mo, hindi siya mo pwedeng mapangasawa. Pero kapag ka anak ng adopted son mo, pag nag-divorce sila, natapos ang ita period, pwede mo siya maging asawa. Kasi wala namang kayong blood relation. So mahaba itong aya na ito. Actually, isang lecture ito. Kaya lang, I hope na yung maiksing sagot na yon ay maintindihan nung nagtanong para sa susunod may ano din sa kanya. Kumbaga, hindi siya malilito. Pero inshallah, sabi ko nga, papaliwanag ko yan pagdating doon sa marriage issue o marriage topic ng Propeta Muhammad SAW. Kasi marami ding issue as regards marriage ng Propeta Muhammad SAW. Doon, issue sa mga hindi nakakaintindi. Issues doon sa mga disbelievers. Pero sa ating mga believers, ang pag-asawa ng Propeta Muhammad SAW ng more than the prescribed number, meron itong hikmah, meron itong wisdom from Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya po pwedeng mag-prescribe ng mali. Okay? So inshallah, doon sa nagtanong, sister, yun ang ating nabasang kasagutan. At yan ay sahih. Yan ay paliwanag ng tafsir ng Ibn Kathir. Alhamdulillah. So tuloy tayo sa ating subject ngayon. Ang ating subject na itutuloy natin yung beginning of prophethood. Mag-share ko lang yung screen for a while. Tayo, inshallah. Starting slideshow. Bakit ayaw? Starting slideshow. May na yata ang aking internet. Ulitin natin ha. Pause. Okay. So alhamdulillah, tumigil tayo doon sa last Friday, tumigil tayo doon sa yung first revealed ayah na natanggap ng Propeta Muhammad SAW. So sabi doon ni Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sabi niya, ang Propeta Muhammad SAW, nabuhay siya ng 63 years. Sa 63 years, ang 40 doon before prophethood. Tapos yung 23 as a prophet and messenger. And he became a prophet nung matanggap niya yung aya ng Ikra. So, sabi doon, in that 40 years before prophethood ng Propeta Muhammad SAW, well-known siya sa kanyang pagiging matapat, sa kanyang pagiging trustworthy, truthfulness, mapagbigay siya, matulungin siya sa kanyang kapwa, and he never worshiped any idols sa Kaaba. For the fact na sabi nga doon, merong more than 360 idols na nakapaligid doon sa
Kaaba. Ibig sabihin, laganap ang idolatry that time. And this is the reason why he was sent. Okay? Hindi pa rin tayo umaalis doon sa purpose ng pagkapadala ng mga propeta. Ang mga propeta, pinapadala sila to call people to the worship of one God. Yun ang papel ng mga propeta. Walang iba diyan. Okay? Tapos sabi doon, kasama doon ang propeta Muhammad sallam, he avoided drinking khamar, yung mga alcohol. And sabi nga niya, dahil he hated yung mga practice na yun ng kanyang mga tao na Quraysh, ang ginawa niya, nagkaroon siya na he spent her time, day and night, if he is free, na nagsisiklud siya doon sa bundok ng tinawag nating Hira. And as discussed last Friday, doon niya natanggap ang unang revelasyon, yung Ikra, na nakita niya ang Angel Jibril. Okay? Nawawala. Pagkatapos doon, sabi doon sa paliwanag, nung makita niya si Angel Jibril, he was commanded to recite. Sabi doon, Ikra. Ang sagot niya, Ma'ana bikari. Ikra. Ang sagot uli niya, Ma'ana bikari. Dahil alam natin na ang propeta Muhammad sallam siyang ummi. No read, no write. Okay? Tapos, sabi doon, nung niyakap siya ng Angel Jibril, inulit-uli yung Ikra, and then paisa-isa niyang sinabi yung Ikra, Bismi Rabbikal Ladhi Khalaqal Insana min alaq. Tapos sabi doon. At ipinaliwanag ko sa inyo yan last Friday, alhamdulillah, kung nasundan ninyo, na sa unang aya pa lamang, unang first 4 aya na na-receive ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuturo na doon yung Tauhid ar-Rububiyyah, pinagpakilala doon yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi doon yung Ikra, this is a command. Okay? Tapos sabi doon, tinuro doon yung Tauhid ar-Rububiyyah, pinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang, na siya ang creator, meron siyang creation. At pinaliwanag ko sa inyo, naglumabas tayo ng sandali sa sira, pumasok tayo sa akida, na dito pa lang mapapatunayan natin, okay, sa ating mga mahal sa buhay, dahil unang kalaban natin, same as the prophet. Ang unang kalaban natin kapag tayo ay nag-Muslim, kapag tayo ay nasa tama, ang unang kakalaban sa atin yung ating pamilya. And same what happened to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papasok na tayo dyan. Dahil alam natin, sabi doon si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is well loved by the people of Quraysh. At siya ay look up na isang trustworthy, kaya meron siyang kunya na Al-Amin. Okay? Sa ating ganun din. And for sure, 90% of nandito sa atin ngayon, nung nag-Muslim kayo, ang first question mark, kung hindi yung parents ninyo, yung asawa ninyo, yung kapatid ninyo, o mga relatives ninyo, ang tanong, bakit ka nag-Muslim? Kasi ang akala nila, kapag ka nag-Muslim, ligaw na. Same as we. Sa aming pamilya, ba na siguro, all of them are professionals. Kaya lang napakahirap magdawa sa mga professionals. Kaya they think na kami nasira ang ulo sa Saudi Arabia. And I'm sure ganun din kayo. Pero pagka tinignan nyo, sabi nga, pag tinignan mo itong unang-unang aya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is about knowledge about ourselves. Ito magagamit nyo sa dawa. Kasi dito pa lang, I don't want to say the word ipapamukha. It is too harsh. Kumbaga, i-explain nyo sa kanila na who are we? Who are we to pag magmalaki kasi all of us come from a despised water. Pinaliwanag sa inyo, di ba, yung al-alaq. At ito magagamit nyo, sabi, ito mo sa Quran, nakalagay dito kung saan tayo galing, hindi ba yan tama? Tama o mali? Ganun ang tanong natin. Sa ulala, sabi natin, ang sasagot nila tama. So ano yung pinagdududahan ninyo? Kung kami naging Muslim, kung mga karamihan tao ay Muslim, anong pinagdududahan nyo sa Islam? Ito magagamit nyo ito. Kasi dito pa lang, unang-una, dito tayo galing. Ang tanong diyan,
Paano yung nalaman ng isang ummi, ng isang illiterate, kung hindi yan galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasi yan, malalaman lamang yan ng isang scientist o isang doktor. Kailangan mo ng mga advanced instrument para malaman mo yan, di ba? So alhamdulillah, tapos sabi nga diyan, yung word na ikra, okay, an Arabic word ikra, meron siyang dalawang meaning. Una, yung reading from the text, written text. Pag ikra, recite, read. Ibig sabihin, ang unang pagkakaintindi mo nun, magbabasa ka doon sa written text. Okay? Pangalawa, parang sasabihin niya sa atin yan. I just recall yung isang aya na sa araw ng paghuhukom na kung saan naharap na tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikra, basahin mo ang iyong libro. Kumbaga doon, written text yun. Papabasa sa atin yung ating libro. Yung ating aklat, yung ating ginawa. Nasa Suratul Isra yan. Tapos pangalawang meaning ng ikra, yung recitation from memory. Sabihin, yung recitation from memory, that's something that has been learned by heart. At ito yung patungkol sa kay Propeta Muhammad. Naglulo ko yung aking ano. Okay, malice, okay. Sa lahat ng Quran verses na dinescribe sa atin, this is a recitation ng Prophet Muhammad SAW sa pamamagitan ng kiraa, yung reading niya from memory. Kasi alam natin na hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumalat until his death. So yung kanyang recitation, yung kiraan niya, all from memory. Okay, alhamdulillah. Kaya ito this is the way how we should understand yung passage ng mga Quran. Okay, na yung kay Propeta Muhammad SAW, yung ikra, reading from memory. Sa atin, applicable ngayon ito, pag sinabing ikra, ang unang-unang tungkulin ng isang Muslim, pagkatapos mo magsyahada, al-ilm, kaalaman, paghahanap ng kaalaman. So paano ka maghahanap ng kaalaman? You have to read. Yung read natin, yung ikra natin, you have to read from the written text. I hope na maliwanag yun. Kasi ang ikra, this is command. A command to learn a sacred knowledge. Okay? Tapos sabi doon, hindi lang ito secret knowledge. This is compulsory knowledge. Bakit? Kasi ang ikra itself, ito yung P.Al.Amar. Okay? Ibig sabihin, command form, pautos. Hindi niya sinabing, you may read. Sabi doon, read. So, meron siyang command form. Ito yung ano doon sa atin. Ibig sabihin nito, yung compulsory knowledge na kailangan nating malaman, okay? From ignorance to knowledge, from jahiliya to ilm. Ito yung application ng ikra sa atin. Kasi kala ng iba, yung ikra para lang sa propeta. Hindi. Pag sinabing ikra, para sa atin. And mind you, brothers and sisters, ang Quran, most of the ayah sa Quran, para sa atin. Okay? Sa propeta at para sa atin. Meron lang mga ibang exclusive na ayah na exclusive yun sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, kamukha nung yung binanggit ko kanina na meron siyang natanggap na revelasyon from Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapapangasawa niya si Zainab, para lang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron dong aya na kung saan na he was reprimanded by Allah Subhanahu wa Ta'ala na nung hindi niya pinansin yung magtanong sa kanya. So para yun sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero most of the passage ng Quran ay para sa atin. Yun tinatawag na ikra. So yung required sacred knowledge natin, yung religious knowledge, wajib yan sa ating lahat. Wajib. Kasi yung kaalaman na hinahanap natin ngayon, na pag-aaralan natin, tatanungin yan sa atin sa libingan. Okay, meron mga kaalaman dito sa mundo, kamukha nung PhD degree ka, isa kang doktor, okay? O kaya isa kang teacher na nagtuturo ng about quantum physics o theory of relativity o mga ano ba yung black hole. Hindi tatanong sa iyo sa libingan.
Ang itatanong sa atin sa libingan, yung dinidiscuss natin as previously, yung 3 questions in the grade. So walang say-say yung mga kaalaman na yan. Yes, magagamit mo dito sa dunya. Pero pag sinabing sacred knowledge, yung kaalaman, ito yung kaalaman na nasa Islam, na dala-dala natin from today. Kung kailan ka nag-Muslim, natauhan ka ngayon, okay? Kasi parang sabi sa iyo, ikra. Sabi sa Propeta Muhammad, natauhan siya, matanggap niya ikra. Sa atin din ngayon, nung pumasok ka sa Islam, sabi, maghanap ka ng kaalaman, natauhan ka ngayon, naghahanap ka ngayon ng kaalaman. Kaya lang sabi nga, as I always remind myself and everyone, ang kaalaman sa Islam, i-apply mo ayon sa tinuturo ng ating modelo ng Propeta Muhammad. Kasi ang kaalaman, laging may katambal yan. Kaalaman and character. Tingnan mo, binigay kay Propeta Muhammad ang kaalaman. But why is Muhammad the chosen one? Maraming tao sa Quraysh, sa Makkah, bakit siya ang pinili? Because of his character. Diba? Kaya magkatambal lagi yan. Ang kaalaman at ang character, magkasama yan. Kapag kaalaman lang, hindi walang character, ang character mo is far below doon sa criteria to be a Muslim, hindi yan kaalaman. Okay? Ignorance yan. Hypocrisy yan. Kung sumobra man ang character mo, wala ka namang kaalaman, para ka naman sila Mother Teresa. Yung mga sinasabing mga pope o mga pare, sabi natin mababait. Pero ang kaalaman nila, wala naman sa criteria ng dapat kong malamang kaalaman. Bigla ko tuloy na alala yung nag-viral 2 days ago sa Facebook na kung saan nag-viral doon, nagsasalita. I think most of us or some of us na-view ito 2 or 3 yesterday or 2 or 3 days ago ni si Archobispo Socrates, Father Socrates, yung Archbishop ng simbahan. Na nagsalita siya, nag-share, anong tawag doon? Ano siya sa simbahan, di ba? In the middle of the mass, meron din doon parang khutbah, nag-remind niya yung pare. So yung topic doon ni Socrates is about Mary. Sinabi niya, ang ganda ng word ni, mabuti pa ang mga Muslim. Kasi birthday, the Christian world celebrated the birthday daw ni Virgin Mary last week. So sabi nung pare, mabuti pa ika ang mga Muslim. Ang unang tanong niya, bakit yung sineselebrate ang birthday ng Virgin Mary? Although hindi naman saktong inano niya kung bawal ba ito o hindi. Kaya lang maganda doon, sabi niya, mabuti pa ang mga Muslim. Why? Because they recognize who is really Virgin Mary. Kaya lang hindi yan ang topic natin, inshallah. Kung gusto niyo yung Facebook, you can request it to Ablaiman. Pinasa ko sa kanya. Saka sa isang sister sa Pierre, binigay ko sa kanya. Maganda siya. Okay, anyway, tuloy tayo. So yung first occurrence sa kuweba, sa Hira, is yung period na to, nung matanggap niya itong aya na yung first 3 or 4 aya, nag-cease ngayon yun, nag-pass. It takes time bago uli nagpakita sa kanya si Angel Jibril. Kumaga sabi doon, the revelation is tumigil siya for a period of time. Then sabi doon, sabi ng nagpapaliwanag doon, sabi ni Imam Ahmad, ayon sa binabasa kong libro. Sabi ni Aisha, na minsan naglalakad ang Propeta Muhammad sallam, okay? Nakarinig siya ng isang boses from the sky. So sabi niya, I lifted my gaze, tinaas ko yung aking paningin towards the sky to see who. And then nakita niya yung same angel na nakita niya doon sa cave, si Angel Jibril, na nakaupo siya sa isang upuan with the sky and the ground. Okay? Nung makita niya, sabi niya, meron siyang diniscribe na meron siyang, I'm sorry, hindi dapat i-describe na gano'n. Meron siyang 600 wings. Sabi doon, yung isang wing niya, covered the horizon. Pero yung second, sabi niya, nakita niya ngayon si Angel Jibril, nakaupo sa kanyang chair, okay, between the sky and the earth. So again, natakot uli siya. Nagtatakbo uli siya, and then nadapa siya, he fell to the ground, and then nakarating siya sa kanyang bahay, sabi niya, hambiluni, balutin niyo ako. So ito yung pangalawang pagkakataon na nagpakita sa kanya ang Angel Jibril at
binigay doon yung pangalawang revelasyon na tinanggap niya, yung Suratul Mudaththir. Nagluluko. Sorry, nagluluko yung aking yung nagluluko. Yeah. Nagluluko yung aking... Okay. Sabi doon, ya ayuhal mudaththir, o you wrap in garments. Kum paander, sabi niya, arise and warm. Warabbuka pakabbir, and exalt your Lord. And purify your garments. Tapos sabi niya, and shun the idols. Okay? And do not give anything in order to receive more in return, and patiently persevere for the sake of your Lord. Ito yung Suratul Mudaththir, sabi doon. Ito yung first ayah to be revealed after nung Suratul Alaq. Ito yung chapter 74 sa ating Quran. Okay? This is revealed in Makkah. Bago tayo magpatuloy. First, natutunan natin dito na ang Quran was not revealed at the same time. Hindi ito bumaba na isang libro kaagad. Dito makikita natin na bumababa siya paunti-unti, depende sa sitwasyon. Yes, ang Quran was sent down from Allah to the Lawhil Mahfud. Buo. Kumbaga nakasulat na lahat doon yung natatanggap niyang part by part na revelasyon. And this proves yung suratul, yung Tauhid ar-Rububiyyah, tsaka Tauhid at Uluhiyyah. Kasi sabi natin, pag nag-aaral tayo sa isa sa mga subject natin sa Aqidah, sabi doon, Quran is the word of Allah. Hindi ito creation, it is the word of Allah. Na galing from Allah to the buo, bumaba sa Lawhil Mahfud, buo. At doon nakasulat na lahat 50,000 years before the creation. Before the creation, brothers and sisters. Kumbaga, wala pa yun tayo. Before pa yun. Nakasulat na lahat doon. And this shows yung one of the sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. This proves yung one of the sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim. Maalam siya. Hindi lang yun. Alam niya lahat. Okay? Kasi 50,000 years before creation, nandun na lahat yung tatanggapin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan, sabi niya, ang Quran was revealed part by part, depende sa sitwasyon. Pangalawa, nalaman natin dito na ang Quran, hindi siya binaba chapter by chapter. Aya by aya din. Ngayon, tanong, paano siya nalaman ngayon ng mga scribe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung alin which one is which. So, dinidictate ngayon yun ni Angel Jibril kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinidictate niya ngayon sa kanyang mga scribe. Kasi lahat ng sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi galing sa kanya. Di ba sabi sa Quran, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa yuhin wahyun yuha." Lahat ng kanyang nadidinig kanyang sasalitain. And this is yung dalil o yung isang patunay yung sa lumang kasulatan yung kay Isaiah sa lumang tipan, yung mga Taura. Nandun yan, sabi niya, kapag dumating itong Spirit of Truth na ito, lahat ng kanyang maririnig ay kayang niyang sasalitain. Nasa sa Isaiah yan. So, ano din yung kinonfirm ngayon yun ng Quran. The first ayah after Iqra, ito yung Suratul Mudaththir, first 5 ayah. So sabi dito, sabi ni Imam Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, sabi doon, nung matanggap niya ngayon yung ayah ng Mudaththir, naging isa siyang messenger. Yung Iqra, naging propeta siya. Nung matanggap niya yung ayah na to ng Mudaththir, Suratul Mudaththir, naging isa siyang messenger. So he is a prophet and a messenger. Tapos itong Suratul Mudaththir, ito yung aya na kung saan pinag-uutosan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na like a dawa, sa dawa. Kasi ito yung aya na yung from shirk and call people to tauhid. Di ba? Tapos sabi doon,
Nung sinabi niya, "Ya ayuhal mudaththir, kum fa'andir, wa rabbuka fakabbir." Oh, you wrapped in garments. 'Di ba nung nakita niya uli si Angel Gabriel nagtatakbo sa bahay, okay? Siyang bilunin, balutin niyo ako, sabi niya, binalot siya ngayon. Kaya sabi sa kanya sa unang aya pa lang, sabi niya, "Ya ayuhal mudaththir." O ikaw na nakabalot, ikaw nakakulubong. Arise and warn. Kum fa'andir. Arise and warn. Ano ibig sabihin ng arise and warn? Means prepare to go forth and warn people of what? Of hellfire. Kumbaga dawa ito. Pinag-uutusan sa ngayon na sa dawa. Okay? Kaya paano ka magdadawa kung wala kang alam? So paunti-unti ngayon niyang makakatanggap ng revelasyon. Wa rabbuka fakabbir. Ibig sabihin doon, stand up and warn people against the hellfire. Is spread the message. Ito yung tapos sabi niya yung character yung pag-spread the message dapat kukuha ka ngayon ng kaalaman. So paunti-unti ka mag-aaral ngayon. Ito yung kamukha ng ginagawa natin ngayon. Paunti-unti kumukuha ka ng kaalaman. Hindi I by experience I will not recommend sa ating mga bago na one basket kukunin mo kaagad ng kaalaman, no? Hindi yun epektibo sa mga nakilala ko. Siguro meron mga ilang talagang genius sila. Kaya lang kung minsan yung pagkuha mo ng kaalaman na sabay-sabay, shaitan will go in. Yung fitna will go in. Kasi yung okay, magaling kang maka-comprehend ng kaalaman, alam mo in the first meeting na intindihan mo lahat. Ang nangyayari, yung kaalaman mo, hindi mo na ipapractice as it should be. So nagiging medyo proud ka ngayon. Okay, mapagmalaki ka. Akala mo, alam mo lahat. So dito ngayon yung sabi ngayon, dapat may character. Dahil ang kaalaman, recall. Sa kaalaman, sabi doon, merong Muslim na may kaalaman na itutulak sa impyernong apoy. Tatlo yan eh, isang mayaman, isang reliyoso, matapang, tsaka yung may kaalaman. Sabi nung isang reliyoso, sabi nung sa mayaman, "Anong ginawa mo sa yaman ay binigay ko sa iyo?" Sabi niya, "Itinulong ko sa mahihirap." Sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. I just make this hadith short. Sinungaling, kadab, sinungaling ka. Kaya ka nagbibigay ng yaman mo na pinagkaloob ko sa iyo para sabihin nila na ganyan-ganyan ka. Pero yung ano mo para ang intention mo para ka sumikat. Tapos pagdating doon sa may kaalaman, anong ginawa mo sa kaalaman pinagkaloob ko sa iyo? Sasabihin nung tinanong, "Itinuro ko ito." Sabi niya, sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kadab, sinungaling ka. Ginawa mo, kaya ka nagturo para sabihin ng mga tao na magaling ka." Okay? Yun ang nagiging purpose ng mga karamihan. Karamihan, sasabihin ko sa inyo, karamihan. By experience, karamihan, nakikita ko yung mga kasambayanan namin, kasabay namin, na magagaling sila magdawa noon. Masyaallah, nagkawala na. Kung minsan nagdadawa sila, talaga namang makikita mo yung riya. Ang naiiwan na lang dyan, masyaallah, may Allah protect him, si Ustad Alimuddin, may Allah protect him. Yung nababasa niyo sa Facebook, sila Brother Amin, Ustad Amin Rodriguez, Alcenri Kunting, yan ang mga naiiwan na lamang ngayon. Yung iba nagkamatay na, may Allah protect them all. Pero yung mga nauna, talagang napakarami, sabay-sabay, sinunod-sunod nila yung kaalaman, at hindi nila nadala yung kaalaman, kala nila dala-dala na yung buong library. Hindi mo na sila ma-approach. Kumbaga, nakalimutan nila yung karakter sa kaalaman magprodukto. So, alhamdulillah, ito na iniiwan sa ating aral ito. So, balik tayo dito sa aya na ito. Sabi ito, ang ating mission, brothers and sisters, kamukha dito sa Mudaththir, "O you wrap in garments, arise and warn." Ang ating mission dito is to convert. Hindi natin mission ang to convert. Ang mission natin is to convey. So yung kaalamang dala-dala natin, okay, kamukha ng Propeta Muhammad sallam, binigyan siya ng kaalaman. Ang una sa kanya, okay, tumayo ka. Okay, and prepare yourself. And then warn your people about hellfire. So may naniwala ba kagad sa kanya? Wala. In fact, ito yung simula nung kanyang
Sabi sa kanya ni Waraka, di ba? You remember? Nung pumunta siya kay Waraka, yung monk, si Bahira. Sabi niya, sabi ni Bahira, sana buhay pa ako pagka dumating yung time na tumatanggap ka na ng revelasyon. Pag dumating yung time na isa ka ng ganap na propeta o mensahero. Kasi itataboy ka ng iyong mga tao. Sabi ng propeta mo siya, itataboy ako ng aking mga tao, samantalang mahal na mahal ako ng aking mga tao. Ito na yun. Dito na magsisimula ngayon. Nung tinanggap niya ito, unti-unti na ngayon nagagalit sa kanya yung kanyang mga kakuray, yung mga Quraysh. Dadating na tayo dyan. So sa atin, ganun din. Sa kaalaman natin, mga mind you brothers and sisters, kahit na 2 aya lang o 3 aya, 1 aya ang alam nyo sa Islam, you have to convey it. But don't expect that yung na-conveyan ninyo will convert immediately. No. And huwag kayong masasaktan kung hindi sila maniwala sa inyo. Dahil hindi kayo ang nire-reject niya. Allah. And they will answer it sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sinabi niyong come to Islam, tapos sabi niya, kalibali, mga ganyan sagot. Huwag kayong masaktan. Malungkot ka, okay, malungkot ka lang dahil sa pagmamahal mo sa kanya, hindi kanya pinakinggan, nalungkot ka dahil alam mo, pagka hindi siya nagbago, ang kauwi niya, hellfire. Yun lang. Up to that point lang yan. Pero wag mong ika-depress, no. Ang mission natin is to convey, not to convert. Okay? Kaya yung mga kaunting kaalaman natin, convey it. But don't force them. Sa mga nagko-convey, kung isa kang estudyante, first and foremost, I don't want to use the word student. Dahil una, hindi naman ako teacher. Okay? Yes, sila alam mo din siguro, they can be considered teacher. Maalam talaga sila. Pero kami, hindi kami teacher. So I don't want to call you as students. Kayong mga brothers and sisters ko. Okay? Kung kayo ay nagsisimula pa lang mag-aral, make sure na wala kayong, because of your small or little knowledge, may makakagalit kayong kapwa nyo, brother and sister. No, that's not right. Muslim loves Muslim. Okay? Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, don't come to the point na mag-aaway-away kayo. Kasi Muslim ka, Muslim siya. Islam ang religion mo, Islam ang religion niya. Si Propeta Muhammad sallam ang model mo, si Propeta Muhammad sallam ang model niya. So where's the point to be magkagalit tayo? Kung estudyante ka, kung teacher, brother, sister ka. Kung nagtuturo ka naman, don't be proud of it. Ano ka pa rin eh? Brother ka pa rin namin o sister ka pa rin namin. Kumbaga, nasa ABCD ka, nasa AB pa lang kami. Konti lang naman ang lamang mo sa akin. Pero malayo pa yung kaalaman. You do not be proud of it. So hindi ka dapat magagalit sa yung mga brother and sister. Same time, yung brother and sister, hindi ka rin pwedeng magalit dun sa isa nagtuturo sa'yo, nagsishare sa'yo. Kasi sabi nga, ahad. Islam, Muslim, Muhammad, isa lang yun. Alam ko dapat doon pagka hindi pagkaintindihan doon. Pag sumingid doon yung pagkakagalitan ng bawat isa, ibig sabihin nandun si Shaitan. And Shaitan is an open enemy. Tandaan niyo yan, brothers and sisters. Shaitan is an open enemy. Hindi niyo na kailangan hanapin. Sabi nga, I am an open enemy. So beware. Kaya pag meron ng misunderstanding, Shaitan is there. Reminder ko lang yan. Dahil marami. Subhanallah, may nababalitaan akong mga daiya sa ibang, daiya daw, sabi niya sa ibang center, ang tawag sa kanila, ustad daw, ustad. Ayoko ng ustad. Sabi daw, daiya sila. Sa ibang center. Mabalitaan ko, kukunin yung... Ang trabaho ng mga daiya sa center is to convey. Ang nangyayari, mababalitaan mo, kukunin yung pangalan ng sister, kukunin yung telephone number ng sister, makikipagkita sa isang lugar para kuhanin na application ng sister. Hindi yung daiya. Ishada, what is this? Nakarating sa amin yan. So, hindi lahat ng daiya is mapagkakatiwalaan, brothers and sisters. I'm sorry for this. Kaya lang sabi nga, yung kaalaman kasama yan. Okay? Inshallah. I'm sorry for that. Tapos sabi doon, watiyabaka patahir. Sabi na meaning, purify your deeds. Ito yung from shirk. Lilinis, yung sa pagtawag mo, lilinisin mo yung iyong sarili sa shirk.
Kumbaga, yung kaalaman mo, yung sinishare mo, make sure that it is clean of shirk, tawhid. Kasi yung action ng isang tao, kumbaga, yung dito sa aya na to, watiyaba kapatahir, sabi doon, purify your deeds, yung shirt, yung ginamit dito, yung garments, di ba? Yung garments. Kamukha din yan sa ibang aya sa Quran na sabi doon, yung huna libasun lakum wa antum libasun lahum. Sabi doon sa asawa mo, siya yung clothing at siya yung clothing mo. Kumbaga yung pag-aasawa ng dalawa, yung lalaki damit niya yung babae damit niya yung lalaki. Nasa ibang aya yan ng Quran. Sa paliwanag yun ng mga scholar na kaya ka nag-asawa is to avoid yung makakomit ka ng adultery. Kaya kung may asawa ka, meron kang paghahangad na makipagtalik, babalik ka doon sa asawa mo. Kaya una libason lakum wa antum libason lahum. Siya yung damit mo, siya ang damit niya. Ganun din yun. So dito sa aya, ginamit doon, and purify your garments, sabi doon. Okay? Tapos sabi doon, waruj fajur, and keep away from al-ruj. Yung al-ruj, idols yun. Al-ruj, idols. Sabi doon, shan the idols, meaning abandon and keep well away from them. So, ang ituturo mo dito, tauhid, avoiding shirk. Okay? Sabi sa isang nabasa ko ni Abu Talha, sabi niya, yung idols, yung keep away from them, sabi doon, verily, sabi niya, ito yung kamukha ng sinabi sa ibang aya na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o ya ayuhan nas, o ya ayuhan nabi, sabi doon. Have taqwa of Allah. Magkaroon kayo ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nabi, taqillah, wala tu'til kafirina wal munafikin. Sabi doon, O prophet, have taqwa of Allah and obey not the disbelievers and the hypocrites. Kumbaga dito, sabi doon, may mga nagdadawa kasi, at the first instance, tauhid. Kapag nakarinig na sila nung another side, yung sinasabi ng disbelievers, bumabaliktad sila ngayon. Why? Because sa kaunti nilang kaalaman, pumapasok sila sa dawa. Kumbaga sila ay nadadawahan. Okay? So importante dito mga kapatid yung sinasabi doon na kaalaman. Inshallah. So ito yung pangalawang first 4 aya na natanggap after Iqra at kung saan naging messenger ang Propeta Muhammad SAW. Sumunod doon yung Suratul Muzammil. Okay? Sabi doon, Ya ayuhal musammil, O you wrap up, kumilayli illa kalila. Stand up to pray all night except a little. Nispahu awis kun minhu kalila, half of it or less than that, a little. Awsid ilayhi waratilil Qur'ana tartila, or a little more in atil Quran tartil, yung paunti-unti. So dito, okay, kinuman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kay Propeta Muhammad SAW na how can I say it in Tagalog? Yung during the night, to get up and stand and pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And this is not, in the first revelation, ito, exclusive ito kay Propeta Muhammad SAW. Wala pang mga sala noon, ito commandment na ito kay Propeta Muhammad SAW, exclusive sa kanya. Later part, kasi nung nabuo na nga, umano na yung Islam, this is highly recommended sa atin, sa mga Muslim. Ito yung tinatawag na tahajjud. Okay? Yung una, ikra, kaalaman. Yung pangalawa, mudatter, tumayo ka, prepare yourself, magdawa ka. Itong pangatlo, yung musammil, ibada. Sabi niya, ang recommendation dito, tumayo ka sa gabi, kasi yung pagdarasal mo sa gabi, this is a sign of ikhlas, sincerity. Sa ibang aya, di ba? Sabi doon, tatajjafa junubuhum anil madaji
ya'duna rabbahum khawfan wa tamaan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sabi doon, and their sides forsake their beds, yung mga Muslim na yun. Tumatayo daw sila. Iniiwan nila yung kanilang higaan. For what? To invoke their Lord in fear and hope. Yung manalangin sila tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayroong hope, yung fear, tsaka yung raja, yung hope. And spend out of what we have bestowed on them. Yung pagbibigay ng charity. Kamukha din yan nung aya na yun. Tapos sabi doon, kasi yung isang Muslim na meron siyang kaalaman, okay? Tapos nagtuturo siya, nagdadawa siya, nag-i-invite siya sa kanyang kapwa Muslim. Para makumpleto yung kanyang, this is a package, kailangan he or she try to wake up on the third part of the night to perform tahajjud. Kasi ito yung sinatabing yung pinakamagandang sala after the obligatory sala, yung tahajjud. Why? Kasi ang tahajjud, brothers and sisters, ito yung pagsamba na walang halong riya. It is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Wala itong halong riya. And sa ganda ng tahajjud, okay, sabi dito, hindi naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumayo ka ng buong gabi. Sabi doon, di ba? Oh, you wrap up. Stand all night except a little. Kahit konti lang. Okay? Kung ano lang kaya mo. Tapos sabi doon, nispahu minhu kalila. Half of it. Ibig sabihin, hindi whole night. Kaunti lang. Or a little less than that. Bakit anong benefit nito, brothers and sisters? Sa isang Muslim, kapag nakikipag-usap siya sa Allah subhanahu wa ta'ala on the third part of the night, sabi nga on that third part of the night, bumababa doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Sa pinakamababang kalangitan. Allah descend to the lowest heaven on the last third part of the night. At sinasabi niya, who is calling upon me that I may answer them? I may answer him or I may answer her. Who is asking from me that I may give him? Yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Who is seeking my forgiveness that I may forgive him? Yun yung sabi sa hadith ng Bukhari. Diba? Inaano ko lang, in-explain ko lang. Ang effect ng tahajjud sa isang Muslim, napakalaking tulong sa kanya bilang tao. Una, you know your Lord. Ang isang Muslim, you should know your Lord. Importante yan. Dahil ang isang Muslim, kapag hindi niya kilala ang kanyang Panginoon, he's not Muslim. He's not a Muslim. Di ba? Kasi ang pagkakaiba ng Muslim tsaka Muslim, yung pagkilala niya sa kanyang Panginoon. At yung nagdi-divide sa isang Muslim tsaka hindi Muslim, sala. Yung pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tahajjud ay sala. Pangalawa, it refine you as a good Muslim, ang tahajjud. Subukan nyo to, sister, sa mga hindi pa nakaranas nito. Kung laging mainitin ang ulo ninyo, try to bow down sa Allah subhanahu wa ta'ala on the part of a night. And then, kausapin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Him. Sabihin mo sa Kanya kung anong problema mo. Be open. Alam naman niya eh. Bago mo sabihin yun, alam na niya yun eh. Kaya lang, He wants it to come from your lips, from our own lips. Kung may problema ka, financially, hingin mo sa Kanya. May problema ka sa asawa mo, hingin mo sa Kanya. May problema ka sa karakter mo, ugali mo, hingin mo sa Kanya. Lalo yung mga babae. Ingatan niyo yung mga ugali, mga sisters. I'm sorry to say this. This word is hindi ito galing sa akin. Kasi karamihang, sabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Wallahi, nung pinasilip sa akin ng impyernong apoy, karamihang nakita ko doon, mga kababaihan. So, warning ito sa mga kababaihan. Hindi ako nagsabi niyan. Ang propeta Muhammad sabi niyan. Bakit? May tanong sa kanya, siya sabi, bakit yung propeta ng Allah na mas marami ang kababaihan? Sabi niya, kasi ang kababaihan, karamihan dyan, mareklamo, malaway, troublemaker, mga, hindi pala sunod, mahina yung kanyang, yung kanyang patient, yung kanyang saber. So kung may problema ka sa ganyan, sa pera, sa amo, sa karakter, sa health, any problem, di ba? Call that Lord As-Samad. Call Him As-Samad. Di ba? Isa sa pangalan ng Allah, As-Samad. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, siya ang magbibigay. Yan, ginaya ng Propeta Muhammad SAW. Pinag-utusan sa Suratul Muzammil. Kasi pinaghahanda siya sa harapin niyang tatahakin niya bilang propeta at bilang messenger. Dahil nag-uumpisa pa lang siya. At tingnan niyo, brothers and sisters, sa umpisa ng pagiging propeta at messenger ng Propeta Muhammad SAW, anong binigay sa kanya? Ikra, kum. Ikra, knowledge. Kum, paghandaan mo yung, pag nakuha mo yung knowledge, paghandaan mo, tumawag ka, arise and one. Another kum, sambahin mo siya. Ikra, kum. Tandaan niyo yun, bro. Sisters. Yan ang dala-dala mo as a Muslim. Knowledge, okay? Invitation, yung mag-convey, and then worship Allah subhanahu wa ta'ala. Ikra, kum. Yan ay binigay niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, kanina ko pa sinasabi, he is a prophet, he is a messenger. Ang tanong, ano ba yung pagkakaiba ng messenger sa prophet? Di ba? Napag-aralan natin at Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya ng 124,000 prophets and messengers. At 315 of them are messengers. Di ba? Pinag-aaralan niya sa belief in the messengers. Sa iba, nakasiguro na. Pag-aaralan sa iba, nadinig nyo na yan. Sa iba, hindi pa nakakadinig. 124,000 prophets and messengers. Out of them, 315 messengers. Ang dami, di ba? Kaya imposibleng sabihin ng mga tao, lalo sa Pilipinas, sabi nila, hindi naman nakarating sa akin yung Islam. Hindi ako mananagot dyan. No, nakarating sa lahat ng tao ang Islam. Sabi sa atin, di ba? Nadinig nyo na yun, sino dito yung kaedad ko na? Sabi niya, panahon pa yan ni Mahoma. Nadinig nyo na yun, yung mga kaedad ko, yung mga bata pa, hindi pa nadinig yan. Kung sing edad nyo si Abla, yan, nadinig nyo na yan. Sabi ng matatanda, di ba? Ay, luma na yan. Panahon pa yan ni Mahoma. Sino si Mahoma? Muhammad. Subhanallah. Alam nila. So, nakarating sa kanila ang Islam. Out of 124,000 prophets, imposible hindi nakarating sa kanila. Kaya lahat ng tao, pag hindi sila nagpasok sa Islam, sa impyerno sila. So, ano yung pagkakaiba ng messenger at prophet? Sabi doon ng mga mupassirun o mga nagpapaliwanag ng Islam, the difference between a prophet and a messenger is that a prophet, yung nabi, okay, yung messenger, rasul, yung nabi is one to whom Allah has revealed a way, but he was not commanded to convey it. Ang propeta, yung nabi, meron siyang tatanggap na revelasyon, pero he was not commanded to convey it. Posibleng that same revelation sa sundan niyang propeta. Diba? Pero yung pag sinabing rasul o messenger, he is the one to whom a revealed way was sent and he was commanded to convey it. As like the Prophet Muhammad SAW. He is a prophet and a messenger. Okay? So yung clarification dito that ang messenger ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung natanggap niyang revelasyon, yung Quran, he is a prophet through Iqra, and then he was a messenger through Al-Mudaththir, okay? At that age of 40, okay, ang ibig sabihin noon, pasok siya doon sa dalawang kategorya ng is a prophet and a messenger. He is not only a prophet, he is also a messenger. He is not only a messenger, he is also a prophet. Merong prophet lang, merong
messenger lang. Okay, pero ang propeta Muhammad sallam is both siya, prophet and messenger. Okay? Tapos sabi nga doon, ulitin ko to remind everyone, nagsimula ang kanyang prophethood at the age of 40. Di ba sabi sa English? Life begins at 40. Di ba? Sabi ng mga kasabihan yan sa mga European. Sa atin din, di ba? Life begins at 40. So, ang propeta Muhammad sallam, prophethood begins at 40. Okay? So, nakikita nyo dito yung, kumbaga, yung wisdom talaga ng buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito tatapusin ko ulit itong ating klase na ito. And then, i-remind ko lang na yung first PDF copy ng lectures ko previous 5 months, 5 weeks, ipinasa ko na sa ating mga co-host. Doon sa gustong makakuha nito, padala nyo lamang inyong email address kila Abla and makakuha nyo ito. Ang ano lang dito, summarize explanation nung sira. Ngayon, kung you have a time na magbasa o magsaliksik, i-download nyo lang yung maraming book of sira. Pero yung as recommended nung JDC, i-download nyo yung Sealed Nectar. Na andun karamihan yung sinasabi ko. Tsaka of course, hindi ako nag-concentrate lang sa Sealed Nectar. Kumukuha rin ako sa Usul at Talata, kumukuha rin ako sa ibang libro ng sira para yung mga talagang kinuha authentic, ini-share ko sa inyo. Na para yun ang makuha natin. Kasi I am taking this opportunity to share what are the authentic ones. Kasi bihira lang naman pag-aralan ng Muslim ang sira. Most of the Muslim, kapag narinig na nila yung sira, hindi na nila inuulit. Unlike yung Quran, paulit-ulit yan. At highly recommended naman yan. Kaya lang, paano mo na maintindihan yung Quran kung hindi mo babasahin yung sira, kung hindi mo susundan ng sira, di ba? Kaya may mga sister na nagtatanong, bakit pa kailangan ng hadith kung meron namang Quran? Di ba? May tanong yan sa 40 hadith ng klase ni Dr. Yaya. Ang sagot diyan, ito yung pinag-aaralan natin. Unang-unang sagot diyan, kapag nagsyahada ka, ano yung pangalawa? Di ba? Sabi mo, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hadith yun. Yun ang sagot. Isang sagot doon sa nagtanong na sister. So, kung bakit mo daw kailangan pang hadith? Meron namang Quran. Actually, ano yan isa sa mga sekta ng Islam. Ang pinapaniwalaan lang nila, Quran, iba pinapaniwalaan lang hadith. Anyway, yan ang sabi natin. So ito yung ating diniscuss ngayon. Ipapadala ko rin sa inyo yung kabuuan nito. Okay? Para masunod-sunod na yung inyong pile up. Kumbaga, doon sabi ko nga, doon sa mga very limited ang inyong time to read kasi busy kayo sa trabaho, baka papagalitan kayo ng inyong mga amo, okay? Pwede niyong kunin yung PDF copy na ito, okay? Babasahin niyo pa unti-unti. Tapos susundan ko yan every Friday, every week ngayon ang issue ko ng PDF lecture natin. Para at the end of the class ng 8 months, meron kayo na buong aklat. Kumbaga, re-review nyo lang yon, tapos idadagdag nyo doon yung inyong mga take notes, yung mga notes na tinitake down nyo. So meron kayong isang subject na you will consider as on your own. Na hindi nyo... May question. Yes? Assalamualaikum. Pwede bang mag-tahajjud prayer kung nag-witr prayer na? Thank you. Okay, mashallah. Actually, ito ay subject to sa salah. Okay? Kung ikaw ay nag-witr na, pwede pa ka pa rin. Sabi nga, sasagutin ko to, mabilisan na, hindi ko na ano yun yung proof. Next Friday, mga dalil. Pero ang sagot niya, kung nakapag-witr ka na, pwede ka mag-tahajjud. Okay? Kaya lang, hindi mo na uli-ulitin yung witr. Wala nang witr. Okay? Inshallah. So, tingnan ko lang yung chat natin. Kung meron tanong doon. Chat. Okay. Kung mag-witr o pray, ayun, yan, sinagot na natin yan.
Tama ba yung sagot ko, mga maaalam dito, mga sisters? Pag nag-wither prayer na daw, pwede ba daw magtahajud? Di ba pwede? Pwede yan. Tayo, alhamdulillah. So yung ibang tanong, padala nyo na lamang sa mga sisters. Wala namang ibang tanong ko nakikita dito. Okay? So inshallah, I hope na naging malinaw yung ating discussion today. Although, sabi ko nga, I will admit, mga sisters, na nahihirapan akong magdawa sa Zoom. Hindi ako sanay sa Zoom. Gusto ko face to face. Kasi yung pagpapaliwanag ko, parang very limited pagka nasa Zoom. Okay? Hindi ko masyadong masundan. So inshallah, kung ano man ang mga maliliit na kamali ang nasasabi ko, dito ay dahil sa isang tao na mahina lamang, kung ano man yung kabutihang nasasabi ko, this is from Allah subhanahu wa ta'ala, at humingi ako sa kanya ng kapatawaran kung meron man akong nasasabi na nakakasakit sa damdamin ng bawat isa sa inyo. This is not my intention. My intention is to share the knowledge which I have, and inshallah na matutunan nyo rin, and you will share it also sa inyong mga mahal sa buhay. Para sa ganon, yung minipidhi nating destination natin, yung Sirat al-Mustaqim, ay lahat-lahat tayo doon. Para pagdating natin doon sa kung saan Allah subhanahu wa ta'ala will welcome us pagpasok sa Jannah, di ba? Sabi doon, Amen. maghihintayan tayo sa isang lugar. Kasalubungin tayo doon na Amen. Assalamualaikum, sabi ng mga anghel, papasok tayo sa Jannah. So bago ka pumasok doon, hahanapin mo yung kasama mo dito sa daigdig. Alam mo, itong grupo na ito. Kaya, hanapin mo doon. Nasaan si Meron pa Sister isang Miriam? question, Nasaan si sandali lang. Sister Miriam? May isang remark regarding sa pagbati ng Juma Mubarak. Ano mo na lang. Yung pagbati ng Juma Mubarak. Juma Mubarak, sa pagkakaalam ko, walang pagbati ng Juma Mubarak. This is bidah. Okay? Walang Juma Mubarak. Ang nabasa kong hadith is greet whom you know and whom you don't know. Assalamualaikum. Yung Assalamualaikum, babatiin nyo yung inyong kilala at yung hindi kilala. Pero yung sinasabing Juma Mubarak, Ramadan na kahit yung Ramadan Karim, wala yan eh. Ramadan Mubarak meron. Pero yung Jumu'ah Mubarak, wala akong nabasa niyan. Okay? So sapat na yung Assalamualaikum sister, Assalamualaikum brother. Inshallah. And Allah alam. Okay? So hanggang dito na lamang mga kapatid ko. Kung wala na kayong katanungan pa, at kung meron kayong advice, parating nyo lang sa akin kung hindi malinaw ang aking pagsasalita, kung mabilis ang aking pagpapaliwanag, kung kulang ang aking paliwanag, kung ano man ang hindi ko yun ikakasama ng loob. Basta sa benefit of all. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako sanay mag-lecture sa Zoom. Face to face, okay, sasawa tayo dyan kahit 5 oras. Okay? So hanggang dito na lang uli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Make host.